pribilehiyo. Salamat sa pagkabasa ng iyong salita sa umagang ito, na ito sana'y hindi lang aming matutunan, hindi lang marinig ng aming mga tenga, kundi pagkalooban mo kami ng kakayahang maipamuhay at hanapin ang iyo pong kalooban. Dalangin po namin ang mga nais mong iligtas ay mangusap kayo sa kanilang mga puso at sila po ay maligtas. At ang mga mananampalatayang tunay, Panginoon, patuloy na lumago sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita. Gabayan niyo po sana ako sa aking pangangaral. Ang banal na Espiritu po ang siyang pumuspos at magpaloob ng karunungan. Salamat, Panginoon, ikaw ang patuloy na maluwalhati. Sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan sa umaga. Patawad din po sa mga sala at mga pagkukulang na amin pong nalagay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, ito pong ating pag-aaralan ay isang usapin. Nagsimula po sa verse number 24 ng ang karamihan po ng mga tao ay nagsisunod sa ating Panginoon. Okay? Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, Saved by Bread of Life. Hindi po natin maitatanggi sa ating buhay habang narito tayo sa lupa na tayo'y nangangailangan ng pagkain pisikal, yung inilalaman natin sa ating mga tiyan. Kaya ang program ng atin pong mga pamumuhay palagi, tayo'y mag-aaral, tayo'y maghahanap ng trabaho, kaya maraming nag-a-abroad, mahanap ng iba't ibang mga provision. Kaya may mga taong nag-aaway sa mga kayamanan sa lupa o sa kayamanan ng kanilang mga magulang. Dahil isa ang patutunguhan nito, pambili ng pagkain para merong mailagay, mailaman sa ating mga tiyan. Yung mga bagay na kailangan natin sa araw-araw. Yan po ay paikot-ikot at diyan laging nagro-routine ang buhay ng mga tao. At gusto ko pong sabihin sa inyo na bagamat ito'y napakahalaga, okay? Mahalaga na tayo po ay kumain dahil hindi naman tayo makapaglilingkod. Hindi naman tayo makasasamba na 1 linggo hindi tayo kumain o 2 linggo wala tayong kinain. Hindi tayo makapaglilingkod ng maayos. Kaya ito po ay isang kataga o salita na kailangan, but hindi naman yan ang pinakamahalaga pagdating sa usapin sa harapan ng ating Panginoon. Sa pagiging tao, ito po'y nasasabi natin kailangan natin. Pero pagdating naman sa usapin na haharap tayo sa ating Panginoon, ang mas kailangan po natin ay ang sinasabi ng ating Panginoon. Yung nasa kanyang salita na dapat nating pinakikinggan. Na ito dapat ang laging mas nasa ibabaw at mas lagi nating iniisip at pinahahalagahan. Okay? Hindi po pangunahin yung pagkain sa tiyan. Ang sabi dito sa Matthew chapter 6 verse number 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. So ano yung hinighlight ng ating Panginoon na pinahahalagahan dapat ng mga tao? Tinignan, sinabi niya dito, nabanggit niya, hindi baga mahalaga ang buhay? So yung buhay na yan, hindi po yung buhay lang na panglupa, kundi yung buhay pagdating natin sa ikalawang buhay. Anong patutunguhan natin doon sa pangwalang hanggan? Meron pong 2 klase ng pangwalang hanggan ng buhay ng tao.
yung pangwalang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, o yung pangwalang hanggang buhay kapiling ang ating Panginoon sa langit. Kaya dito titignan natin at pinapakita ng ating Panginoong Hesus sa mga talata na ito na yung mas mahalaga dapat ang ating laging priority. Pag tayo naman tinanong, talaga namang pag nakita nating mas mahalaga yun, talaga namang uunahin natin. Halimbawa, nagkasabay ang pagbabayad ng tuition at pagbabayad ng kuryente. Alin sa atin ang mas mahalaga, magulang? Ang pagbabayad muna ng tuition. Kasi mahihinto ang pag-aaral ng ating mga anak pag hindi inuna. Okay? Tsaka natin ngayong gagawa ng paraan yung ikalawa. So, ibig sabihin, inuna mo na ngayon yung mas mahalaga kaysa dun sa hindi naman masyadong mahalaga. At yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, na mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain. Yung pagkain, laging ang tao handang makipag-away, handang makipagbasagan pagdating sa pagkain. Pero, mas mahalaga ang buhay, ang sabi ng ating Panginoon. Maging sa katawan natin, sabi dito, hindi naman mas mahalaga ang katawan kaysa sa damit. Itong katawan na ito, iniingatan natin dahil ito ang gagamiting ipaglilingkod natin sa ating Panginoon. Ingatan natin na huwag magkasala. Ingatan natin na hindi maging palayo sa ating Panginoon, kundi sana'y palapit ng palapit sa ating Panginoon. Now, dako po tayo sa ating unang bahagi. Sa verse number 24, meron po ditong pangyayari. Ito po yung simula na sa ating binasa. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong at nagsidating sa Kapernaum na hinahanap si Jesus. Ang pangyayari pong ito ay matapos na magpakain ng ating Panginoon ng 5,000 mahigit. Okay? At the same crowd na naroon ay yan din po ang sumunod sa ating Panginoong Hesus dito sa Capernaum. Hinahanap si Jesus. Ngayon, ano nga bang tunay na pakay? Okay? Why many people seek Jesus? Bakit naghahanap ang marami sa ating Panginoon? Alam niyo po, ang karamihan, meron tayong makikitang mga iba't ibang mga denomination na lahat naman sila tumatawag sa Panginoong Hesus, halos lahat. Okay? Hinahanap ang ating Panginoon. Nananalangin din sila. Pero ano ba yung talagang laman ng puso? Dito po ipinakita sa verse number 25. Sabi dito, at nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, sa kanila, Rabbi, kailan ka dumating dito? So sa pagtatanong pong ito, mga kasama, nakita ng ating Panginoong Hesus ano talaga ang laman ng kanilang mga puso. Mamaya, sasagutin ng ating Panginoon yan. Pero tignan muna natin, anong nakita ng ating Panginoong Hesus na laman ng kanilang puso. Una, not just for the great work of Jesus by miracle. Hindi dahil nakita nila yung humanga o sumampalataya sila doon sa mga makapangyarihang ginawa ng ating Panginoon. 5,000 katao napakain sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. So, yun ay isang makapangyarihang gawa ng ating Panginoon na ipinakita sa kanila upang mapatunayan na si Jesus nga yung isinugo ng Ama, na siya ay nanggaling sa langit, na hindi siya nagpapanggap na mangangaral, kundi talagang tunay na anak ng Diyos. Pangalawa, not just for their spiritual benefits. Sana tayo mga kasama, kung tignan natin ang ating sarili, bakit ba tayo nananalangin?
Bakit tayo laging lumalapit sa ating Panginoon? Para ba sa kapakinabangan ng paglago espiritual, pagtatag pananampalataya, pagiging matibay sa pagkakilala sa Panginoon? Or lagi lang tayong humihingi ng mga bagay na kailangan natin na hindi naman natin alam ano bang magiging epekto ng bagay na hinihingi natin. Maging sa paghingi po natin mga kasama, dapat alam din natin kung ano bang magiging benepisyo sa atin yan. Okay? Yan ba'y para sa panglamang lupa lamang or maluluwalhati din ng Diyos kapag ibinigay ng Diyos yan. Kaya makikita natin na ang mananampalataya, hindi lang tayo basta lumalapit. Huwag lang tayong maging parang hindi mga ligtas na hinahanap ang ating Panginoong Yesus. Pero iba ang kanilang pakay, ibang laman ng puso, at iba ang kanilang layunin. Number 2, the wise answer from Jesus. At dito sinagot sila ng ating Panginoon on verse number 26. Verse number 26. Okay? Sabi dito, sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda. Una, hindi naman dahil sa mga makapangyarihang ipinakita ng ating Panginoon na mga gawa. That they are only pretend to Jesus. Ano yun? Yung bang pagpapanggap lamang yung kanilang paglapit. At ipinakita ng Panginoong Diyos sa kanilang mga sa kanila pong tanong dito sa verse number 25, kailan ka dumating dito? Ito isang katanungan mga kasama na ipinapakita nila na, Panginoon, kami laging naghahanap sa iyo. Kami nag-aalala sa iyo. Ay nahanap namin Panginoon yung mga makapangyarihan yung nakita naming mga gawa. So hindi yun. Hindi yun ang nakita ng Panginoong Hesus sa kanila. Kaya ang isinagot sa kanila ng ating Panginoon, hindi direct na sinagot, kailan ka dumating? Okay? Yun ang kanilang bungad na tanong sa ating Panginoon. Kailan ka dumating? Para bang nag-aalala sila? Para bang ibinibigay nila yung kanilang atensyon palagi sa Panginoon? Na sila ay laging naghahanap. Okay? Dahil sa mga nakitang mga makapangyarihan gawa ng ating Panginoon. Pero hindi pagpapanggap lamang na sila'y nag-aalala, na sila'y gusto nilang laging kasama ang ating Panginoon. At mamaya makikita pa at ipakikita ng ating Panginoon kung ano talagang kanilang pakay. Una, sila'y pag nagpapanggap, hindi sila mga tunay na mananampalataya kung bakit sila sumusunod sa ating Panginoon. Kaya, di naman tayo magtataka. Maraming mga religion na Jesus ang tinatawag, Jesus ang ipinapangaral, pero wala sa pamumuhay yung Jesus na kanilang binabanggit. Let there be their true aim for Jesus, nais lamang nilang mabusog ng tinapay. Yun ang sinagot ng ating Panginoon dito. Sabi dito, hindi dahil sa mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. So, ang laman lang talaga ng puso pala nila. Hindi yung pang-espiritual na pakinabang, kundi yung panglaman lamang sa tiyan. Mas mahalaga sa kanila kung bakit sila sumusunod sa Panginoon para makatikim na naman sila ng ipinakain sa kanila ng Panginoon. Yung tinapay at yung isda, mga kasama, masarap para sa kanila yun dahil galing sa ating Panginoon. Wala namang galing sa Panginoon na hindi natin dapat ma-appreciate. Okay? Buti nga sila, kahit pagkain physical na-appreciate nila, hinahanap-hanap nila.
At tayong mga mananampalataya, huwag naman tayong maging pihikan. Okay? May biyaya sa lamesa, pagsalu-saluhan, pagtiisan at pasalamatan. Dahil biyaya yan ng Diyos. Bakit nandyan sa lamesa yan? Biyaya ng Diyos dumating yan. Okay? Ano mang pagkain yan, hindi mo man paborito, hindi man yan ganun kasarap sa ating panlasa. Isipin natin, may mga nangangailangan nga, hindi ipinagkaloob ng Diyos yun. Pero tayo nakatanggap. By the way, hindi yan ang mahalaga. Okay? Ang mahalaga ay yung benepisyo para sa spiritual na pamumuhay ng tao. Pero hindi yun ang kanilang pakay. Mali ang kanilang puso, mali ang kanilang hangad na lumalapit sa ating Panginoon, humahanap sa ating Panginoon. Number 3, Jesus teach them on what the greatest essential in life. Nabanggit doon sa Matthew chapter 6:25 kanina, essential po yung binanggit ng ating Panginoong Diyos o Panginoong Jesus. Una, sa pagtuturo ng ating Panginoon sa verse number 27, labor not for the meat which perisheth. Huwag tayong magpagal. Sila, ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagtuturo sa kanila, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis. Marami pa ring mga Kristiyano na ipinagpapalit yung mas mahalagang araw kaysa doon sa kanilang mga gagawin. Mahalagang gawain nila sa araw na iyon kaysa sa hindi masyadong mahalaga. Yung pagkaing physical, laging pinagpapalit yan sa pagkaing spiritual. Gagawa muna, magtatrabaho muna, hahanap muna para sa panglaman sa tiyan, mag-iipon muna. Kaya yung wala ng panahon para sa spiritual na kapakinabangan. At yan ang laman ng puso ng taong hindi tunay na ligtas. Kasi pag niligtas po, mga kasama, binabago, and then yung espiritu o yung banal na espiritu, nagko-convict sa atin na unahin mo muna yung mas mahalaga. Okay? Tutulak tayo ng banal na espiritu na gumawa ng mas mahalaga kaysa doon sa inuna natin. Verse number 28 and 29, believe on Him whom He hath sent. Sabi dito, verse number 28, sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga bagay ng Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, hindi ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. So, napakaganda nga po ng paliwanag ng ating Panginoon kung paano sila tinuturuan ng tama na kaisipan, kung paano nila sasampalatayanan, paano sila maniniwala. Sabi dito ng ating Panginoon, ito ang gawa ng Diyos. Ipinakita na si Kristo mismo ay ipinadala. Yun ang gawa ng Diyos. Ang problema, hindi naman sila sumasampalataya kay Kristo. Receive the bread which cometh, verse 32 and 33, yung ating binasa. Sinabi nga nila sa kanya, verse number 32, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama na nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Bakit? Bakit binanggit ng ating Panginoon ito? Dahil ayaw ng ating Panginoon linlangin pa sila. Direct to the point
kung ano ang kailangan nilang marinig. Hindi lang yung tinapay na iniisip nilang nagsikain yung kanilang mga ninuno. Hindi lang yung tinapay na inilaman sa tiyan. Okay? Ang pinapahayag doon sa Exodus kung bakit sila kumain ng mana, kung saan galing yung mana, kung anong kahalagahan ng mana na kanila pong nung natanggap ng kanilang mga magulang. Yun ang kanilang sinasabi sa ating Panginoon. Okay? Pero sabi ng verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ang kailangan na lang talaga nila mag-focus sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus at tiyakin nila sa kanilang sarili na si Jesus nga ay kanilang sampalatayanan na sinugo ng Diyos mula sa langit. Si Kristo mismo nagsasabi, ako ang tinapay, ako ang nagbibigay buhay. Pero hindi naniniwala ang marami. Sabi ng verse 34, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. 35, sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. So, wala na po, hindi na pinaligoy-ligoy ng ating Panginoon. Sasampalataya ka ba o hindi? Ito ang katotohanan. Inilatag ng ating Panginoon kompleto. Hindi sila nilindang. Hindi na pinalabok pa ng ating Panginoon kung saan patutungo yung kanilang usapan, kundi diniretsa ng ating Panginoon. Ito ang inyong kailangan. Sampalatayanan niyo, ako ang tinapay na mula sa langit. Nang ibig sabihin, spiritual feeding na nakapagliligtas, nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pagkain natin dito sa lupa, kahit na busog na busog tayo, maya-maya, paglipas ng 4-5 oras, gutom na rin tayo. Malulusaw na yan, mapapanis na yan, mabubulok na yan. Pero yung pagkain inaalok ng ating Panginoong Hesus, hindi lang pang isang oras, hindi lang pang isang linggo, hindi lang pang isang buwan, pang walang hanggan. Yan ang pagkain na kailangan ng bawat tao na sana'y ipanalangin natin na tayo'y nakatanggap na ng tinapay na ito. At sa mga hindi pa sigurado kung kayo nakatanggap na ng tinapay na mula sa langit, si Jesus ang tinapay na mula sa langit. Siya ang dapat sampalatayanan. Siya ang nagbibigay buhay. Siya ang sinugo ng Ama upang sukat nating ikaligtas. Pang-apat, why many people reject the bread of life? Verse 36, because of their unbelief. Datapot sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Hindi naman talaga sila mananampalataya. Huwag natin ipilit. Okay? Bagamat hindi natin nababasa ang puso ng bawat isa, kailangan nating ibahagi ang ebanghelyo. Pero kung hindi tunay yan na sa pinili ng ating Panginoon, hindi yan sasampalataya, hindi yan maniniwala. Sabi ng Romans chapter 10 verse 1 to 3, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Ang problema, mga taong lumalapit sa Diyos, pero hindi naman nila tunay na kinilala sino yung Diyos na dapat nilang lapitan. Hindi ayon sa pagkakilala. Verse number 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ang problema, isa pang problema, yung natanggap lang nila mula sa kanilang mga ninuno na aral. Yung namana na lang nilang mga tradisyon, mga gawain patungkol sa kanilang buhay na paghahanap o paglilingkod sa Diyos, yun lamang ang kanilang pinanghawakan. Dito na kami pinanganak, dito na kami mamamatay.
Hindi na nila hinanap kung anong talagang katwiran, kung ano talagang pamamaraan ng Diyos para sa kanyang pagliligtas. Dahil hindi sila tunay na mananampalataya. Pangalawa, because they are not belong to the chosen of the Father. Nabanggit ko na kanina. Verse number 37. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay nagsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itatabo. Sino lamang ang lalapit? Yung mga ibinibigay ng Ama. Sino ba yung mga ibinibigay ng Ama? Before the foundation of the world, meron ng pinili ang ating Panginoon. At yun yung inilalapit ng ating Ama, na maglisisilapit sa ating Panginoon o ibinibigay ng Ama sa ating Panginoong Hesus. Matthew chapter 22 verse number 14. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang. Mark 13:20. At malibang paikliin ng Panginoon ng mga araw, ay walang laman na makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang na kanyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw. Yung pabor ng Panginoon nandun sa kanyang mga pinili, nasa mga pinili ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon kung tayo'y mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Salamat tayo'y kasama sa mga napili niya upang iligtas. Lastly, we are secured in Jesus' hands. Meron tayong kapanatagan at kasiguraduhan sa kamay ng ating Panginoon. Dahil nang iniligtas tayo ng ating Panginoon, Jesus will not cast us out. Hindi tayo kailanman itataboy or itatapon ng ating Panginoong Jesus. Verse number 38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking kalooban o sariling kalooban, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin. Jesus will raise us in the last days. Verse 39. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Yung kasiguraduhan natin na muling mabuhay, panghawakan natin. Dahil sa simula ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, naroon sa dulo na yun, na tayo'y muling bubuhayin ng ating Panginoon. Hindi yan iiwan, ni hindi kalilimutan ng ating Panginoon na tayo'y muling mabuhay na magmuli. And then, verse number 40, He will give us everlasting life. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Hindi lang ibabangon sa huling araw, kundi bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yung mga sumampalataya, mayroong buhay na walang hanggan. Kaya mga kasama, para sa mga ligtas, tayo'y isa sa mga pinili para iligtas, at bigyan natin ng pagpapahalaga yung pagpili sa atin ng Diyos. Ma-appreciate natin at hanapin natin, ano bang layunin ng Diyos? Bakit ako napili? Ano bang kalooban niya? Bakit inilagay niya ako sa isang iglesia para makasama ng mga mananampalataya? Dapat ang layunin ng Diyos diyan, makita natin na tayo'y makiisa doon sa iglesia kung saan tayo inilagay ng ating Panginoon. Para sa mga hindi patiyak, kung sila'y mga mananampalataya, sumampalataya kayo kay Kristo lamang upang yung buhay na walang hanggan matanggap, yung pagkaalipin sa kasalanan
ay mapatawad tayo ng ating Panginoon. Okay, kinakailangan mapagsisihan ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo pagpalain sa mga salita ng Diyos na ating napag-aralan ngayong umaga. Pikit po tayo lahat at tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita. Ikaw po ang magpala sa amin sa mga napakinggan namin. Huwag lang namin pahalagahan ang mga bagay na nakikita namin, hindi lang pangkatawan, pinakamahalaga po sa buhay nito, kundi yung ang spiritual na kalagayan namin. Unahin sana namin palagi. Bigyan nyo ng karunungan, kakayahan, ang bawat isa po. Napiliin namin palagi ayon sa iyong kalooban sa aming pamumuhay. Salamat po. Ikaw po ang patuloy na pinupuri namin. Salamat sa mga nakinig ng iyong salita. Pagpalain niyo po sana ang bawat isa. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Good morning po at pagpalain tayo ng Panginoon. Morning.